Hello guys! This is again Sir Mars and you are watching Lectures ni Sir Mars. So sa video na ito, ang i-discuss natin ay tungkol naman sa codes and classes of loadings. So this is still under sa subject na structural theory. So the objective of a structural engineer is to design a structure that will be able to withstand all the loads to which it is subjected while serving its intended purpose throughout its intended lifespan. So ayun nga guys, no, so kung ikaw ay isang structural engineer, ang lagi mong objective kapag nagde-design ka is makapag-design ng isang structure na kayang i-resist or kayang i-withstand lahat ng loads na mag-a-act doon sa structure. Okay? So hindi siya dapat mag-collapse or hindi siya dapat mag-fail, and dapat ma-serve niya yung kanyang intended purpose. Ito yung tinatawag nating serviceability. Okay? Design loadings for a structure are often specified in codes. So, ayun. So, actually, no, kapag nagde-design tayo, di ba nga, kapag nagde-design tayo, guys, kailangan nating mag-consider ng mga loads. Na-discuss natin to in the past. And, take note, yung mga loads ay kinukuha natin ito sa mga codes, okay? So, ito yung i-discuss natin. So, ano-ano ba yung mga codes na kailangan nating pagkunan ng reference ng mga loads? So, in general, the structural engineer works with two types of codes. So, meron tayong dalawang types of codes na pwede nating pagbasehan kapag nagde-design tayo. Yung una is yung tinatawag nating general building codes, and yung pangalawa is tinatawag nating design codes. Isa-isahin natin guys, no? So, unahin muna natin yung general building codes. So, ano ba yung general building codes? Yung general building codes, it specify the requirements of governmental bodies for minimum design loads on structures and minimum standards for construction. So, ayun guys, no? Ulitin lamang natin, no? Requirement ito ng governmental bodies para sa mga minimum design loads na gagamitin natin sa ating structure and yung minimum na standards natin for construction. So, ayun, so take note guys, no? So, kung requirement siya ng governmental bodies, ibig sabihin, ito ay batas na kailangang sundin, no? So, ito yung basis ng mga OBO or the Office of the Building Official, no? Kapag a-award sila ng building permits or construction permits. So, ayun. So, ito yung pinagbabasehan nila in evaluating kung dapat ka bang bigyan ng building permit or construction permit. Okay? So, meron tayong mga iba't ibang mga general codes. So, meron tayong mga international codes and meron tayong local codes. So yung international codes, for example, sa Amerika, sa US, meron tayong mga tinatawag na international building codes. Ito ay model building code na pwedeng i-adapt ng iba't ibang mga bansa katulad ng Pilipinas. So ayun, so yung una natin dito na general building code is yung IBC, which is the International Building Code. So ito ay isang model code na binabasehan ng ibang mga bansa kapag nag-a-adapt sila sa building code na ito. So, katulad na lamang nung sa ating code, ito yung National Building Code of the Philippines, no? Nag-base tayo sa International Building Code. Then, meron tayong tinatawag na Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures or the ASCE SEI 716. Ang gumawa nito is yung American Society of Civil Engineers. So, ano ba yung nilalaman nitong minimum design loads for buildings and other structures? No? So, ito, dito sa code na ito, dito natin makikita yung mga minimum na mga loads na pwede natin gamitin kapag nagde-design tayo ng mga structures. Yung mga minimum na dead loads, minimum na live loads, yung mga codes relating to the wind loads and to earthquake loads, doon natin yun makikita sa minimum design loads for buildings and other structures. And take note guys, no, ito din yung pinagbasehan ng chapter 2 ng National Structural Code of the Philippines. So, dito tayo nag-base nun sa minimum design loads for buildings and other structures. Dalawa na yan guys, parehong international codes, yung dalawang number 1 tsaka yung number 2. Yung number 3 natin is yung local code natin, which is what we call the National Building Code of the Philippines or NBCP. Okay? So, again, no, yung NBCP, ito yung pinagbabasehan ng ating mga Office of the Building Officials sa kanilang pag-evaluate kung nagbibigay sila ng construction permits sa mga humihingi
ng permits, no, bago makapag-construct ng kanilang mga structures. Okay? So ngayon, tapos na tayo sa General Building Code. Let us now proceed sa Design Codes. So yung Design Codes, it provide detailed technical standards and are used to establish the requirements for the actual structural design. Okay, so ano ba yung pagkakaiba nung General Building Code at saka nung Design Code? So again, no, ulitin lamang natin, yung General Building Code, guys, no, ito ay requirement ng government, ito ay batas na kailangang sundin. Yung Design Code, hindi naman siya required talaga na kailangan mong sundin, pero take note na these are guides kapag ka nag-design ka na. So, for example, yung ginagamit natin na design code locally is the National Structural Code of the Philippines. So, meron dun mga guides in computing kung ilang mga reinforcement yung ating gagamitin sa beams, sa columns, ganon. So, these are detailed na mga standard. So, ito ay ginagamit natin, guys, no, para masakto natin yung ating pagde-design para tumpak na tumpak yung ating computation. So, design codes yung ating gagamitin kapag ka merong mga needed na computation sa design. Okay, so usually yung design codes ay ginagamit as referral code sa ating General Building Code. So, ginagamit nila ito as referral, no? So, ayun. So, in other words, no, mahalaga din yung design codes, no? Although hindi siya batas talaga, mahalaga din siya kasi nakakatulong ito para maging sure tayo sa ating dinidesign, 'di ba? So kasi may mga nakaakibat na computations dito sa code na ito. So there are design codes ulit na pwedeng gamitin kapag ka nagko-computation na tayo for the design. Okay, meron tayong mga international design codes and meron tayong local na design code. So unahin muna natin yung mga international. So una na doon is yung building code requirements for reinforced concrete. Yung gumawa nito is the American Concrete Institute. So, ang code na ito ay ginagamit natin kapag ka nagde-design tayo ng mga reinforced concrete structures. Okay? So, ginagamit natin ito, guys, no? Kapag ka, kung ikaw ay civil engineering and nagtitake ka ng reinforced concrete design, so, most probably ay gagamit kayo ng ACI, no? Kasi yung ACI, ito yung pinagbasehan ng NSCP para sa reinforced concrete design structures. So, dito tayo, guys, sa pangalawa na international code, which is the Manual of Steel Construction. Yung gumawa nito is the American Institute of Steel Construction or AISC. So, kung yung number 1 ay para sa reinforced concrete na mga structures, yung pangalawa naman is para sa steel na mga structures. Okay? So, ayun. So, ginagamit natin to sa steel design naman. So, ito din yung pinagbasehan ng NSCP sa steel design na chapter niya, which is I think chapter 5. So dito tayo sa number 3, guys, which is the standard specification for highway bridges, at ang gumawa nito is yung American Association of State Highway and Transportation Officials or yung AASHTO. So of course, ginagamit natin ito kapag ka nagde-design tayo ng mga highway bridge. Okay? Next is the National Specification for Wood Construction. At ang gumawa nito is yung AFPA or the American Forest and Paper Association. So, ito naman yung ginagamit natin kapag ka nagde-design tayo ng mga timber structures. Yung gumagamit ng mga wood. Okay? Next is the Manual for Railway Engineering. At ang gumawa nito is yung AREA or the American Railway Engineering Association. Na yun. So, ginagamit natin ito kapag ka nagde-design tayo ng mga railways. Okay? And dito tayo sa ating local, guys, we have the National Structural Code of the Philippines, at ang gumawa nito is the Association of Structural Engineers of the Philippines or the ASEP. Okay? So, again, ang daming mga design codes. Yung number 1 hanggang number 5 ay puro mga international. Yung number 6 is a local na design code. So, ayun, that is yung NSCP. Yung latest na NSCP edition natin, guys, is yung 2015. So, dito na tayo, guys, sa classes of loadings. Tapos na tayo sa codes. So, dito na tayo ngayon sa mga classes ng loadings. So, meron tayong 3 classes ng loadings. Okay? So, yung una is yung tinatawag natin na dead load. And yung pangalawa is tinatawag natin na live load. And yung pangatlo is yung environmental loads. Okay? So, i-define natin, guys, no, yung dead, live, at saka environmental load. Actually, nandito na yung definition ng environmental loads. Okay, mamaya na lang natin siya basahin. Unahin muna natin, guys, yung dead loads.
Pag sinabi nating dead load, ito yung mga gravity loads of constant magnitudes and fixed positions that act permanently on the structure. So again guys, no, pag sinabi nating dead load, ito ay loads that have constant magnitude and fixed positions and that act permanently on the structure. So ano-ano ba yung mga loads ng isang structure na nag-act permanently and hindi nag-change yung kanyang magnitude? Una na doon is yung weight mismo ng structure. Weight, yung kanyang bigat mismo. Yung bigat mismo ng mga structural member. So ito ay dead load. Okay? Meron tayong dalawang klase guys ng dead load. Ito yung self-weight. Ito yung bigat ng structural members mismo. Yung self-weight. And yung pangalawang klase natin ng dead load is yung superimposed dead load. Ito yung bigat ng mga nakakabit na mga materials doon sa ating mga structural members. Or example, para maintindihan yung ibig kong sabihin, no? For example, ikaw ay nagde-design ng isang slab. So, yung self-weight natin is yung weight mismo ng slab. And then, meron tayong tinatawag na superimposed dead load. So, ano ba yung superimposed dead load ng slab? Example, may ceiling tayo sa ilalim ng slab. Okay? May ceiling, kisame. So, yung kisame, yung weight niya is tinatawag natin superimposed dead load. So, ano pa yung mga iba other than the kisame? Of course, meron tayong mga electrical na mga wirings or kanang mga lightings, ganon. So, kung nakakabit siya sa kisame, edi magiging superimposed dead load siya. Okay? Ano pa? Yung mga pipes, kung for example sa ilalim ng ating slab, meron tayong mga pipes sa plumbing or sa electrical na ginamit, then these are also superimposed dead load. So ayun, so meron tayo again, no, ulitin lamang natin guys, dalawa yung ating dead load, superimposed at saka self-weight. Yung self-weight is yung sariling weight ng ating structural members and yung superimposed is yung weight ng mga nakakabit doon sa ating structural members. Okay? So that they are dead loads. Take note guys, no, dead loads are gravity loads. Pag sinabi natin gravity, ibig sabihin nito, yung direction lagi ng load natin is always downward. Hindi po pwedeng maging upward or to the right, to the left yung dead load. Laging downward to guys, no, kasi gravity man siya, gravity loads. Okay? So next is the live loads. Live loads are loads of varying magnitudes, okay? And or positions caused by the use of the structures. So, pag sinabi nating live load, ito yung mga loads na nag-iiba-iba ng mga magnitudes and position dahil sa paggamit ng structures. Example, sa isang building, ano ba yung mga live loads? Unang-una is yung gumagamit ng building. Diba? Yung bigat ng gumagamit ng building. For example, nagde-design ka ng slab, kanina, yung ginamit natin na dead load is yung weight ng slab at saka yung superimposed dead loads na weight ng kisame, ng lighting, ng mga pipes, yun yung dead loads. Yung live loads is yung mga aapak sa slab. Okay? Yung mga ipinapatong natin sa slab which are varying in magnitudes and position, no? For example, yung mga papasok sa building, no, na aapak sa slab, yung mga tao, di ba? So, these are varying in magnitudes, no, kasi iba-iba yung bigat nila. And yung position is also varying kasi hindi naman magsistay yung mga tao at fixed position sa slab. Hindi naman sila nakatayo doon forever, 'di ba? Maglalakad din sila and lilipat-lipat. So, live loads ang tawag natin doon. Another example ng live load is yung mga tables and mga chairs, no? Although itong mga tables and mga chairs hindi sila nakakapaglakad, guys, no? Kailangan natin silang i-consider as live loads kasi itong mga tables and mga chairs ay pwede naman nating ilipat ng position, di ba? Malimit tayong mag-arrange ng mga tables at mga chairs, no? So kaya i-consider natin dapat 'yon as live load. Okay? So madami pa, no, and mga shelves, mga dividers, mga ganun, no, they are all considered live loads. So yung mga pwedeng ma-change ng position and pwedeng mag-change ng magnitude, no, or amount ng load ay mga live loads yun lahat. Okay? Then again, we have the environmental loads. Pag sinabi natin environmental loads, guys, ito yung mga loads that are caused by the environment. Example, of course, is the wind load, yung hangin. Usually, nagiging useful yung wind load na ito, guys, lalo na sa mga cases such as may bagyo, di ba?
snow load or rain load. Dito sa Pilipinas, wala tayong snow, pero meron tayong rain. Sa ibang bansa, kung nasa ibang bansa ka, you have to consider the snow load. Pero, dito, since walang snow, then, yung equivalent natin para sa snow load is yung rain load. And we also have the earthquake load. So, yung earthquake load, of course, is mga lateral, ito ay lateral load. Ibig sabihin, yung kanyang direction is horizontal dahil ito sa movement ng earth. Okay? So, i-discuss natin guys yung earthquake load na yan in the future. Okay? So, if you have questions guys regarding codes and classes of loadings, you can just comment below. And if meron akong time sumagot-sagot sa mga tanong nyo, no, ay sasagutin ko. So, maaari lamang guys, no, kung magtatanong kayo, no, maglagay kayo ng timestamp para hindi ko ulitin yung buong video. Okay? So, salamat po and see you in the next video. If this lecture has helped you, please like this video and subscribe to my channel. If you have any questions, you can comment below or send your questions to my Facebook page, Lectures ni Sir Mars. I will paste the link in the video description. You can also download the PDF of my lectures and PDF references for civil engineering by visiting my site. The link is also in the video description. Thank you again guys. Once again, this is Sir Mars and see you in the next lecture.